lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po muli sa inyo mga ka-ANP, isang pinagpalang araw sa inyong mga taga Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang dako ng mundo. Mabuti na lang nandito ka at magkakasama tayo muli sa pag-aaral ng ating salita ng Diyos. Are you happy? Are you excited? Mabuti na lang. Nabanggit nyo na rin po ba ito? Mabuti na lang kumain ako kanina. Mabuti na lang dumaan ako dito. Mabuti na lang at sumunod ako sa kanya. Mabuti na lang ikaw ang napangasawa ko. Mabuti na lang dumating ka. Oh, tapos na ang araw ng mga puso. Bakit ka kinikilig? May dumating ba? Haha. Mabuti na lang March na. Ang bilis ng panahon, ano po? Mabuti na lang kung may dumating. Ha. Seriously, may maikling kwento ako sa mabuti na lang may dumating. Ilang taon na po ang nakalipas, muntik nang maputol yung aking daliri. Naipit ito sa likuran ng pinto ng adventure. Nung nakapark ito sa kalsada sa Commonwealth, wala pang nanghuhuli noon. Pwede pang pumarada sa gilid ng kalsada. Gabi yun. Hala, may commotion na. Ang dami na ng taong nakapalibot sa akin. Hindi naman nila alam kung ano ang gagawin. At ako din. Until may isang mama na bigla na lang dumaan at dumating. At di ko matandaan kung paano niya ginawa ito. Napaka-easy, naalis ang naipit kong daliri. Mabuti na lang dumating siya. God sent an angel in the form of man. Praise God sa araw na yon. May mga instances sa buhay po natin na maraming dumating na hulog ng langit. Di ba nga ang iyong asawa ay hulog ng langit? Amen po ba? Mas maganda yatang title yun na, hulog ng langit. Maraming dumarating sa buhay natin na inililigtas tayo mula sa kapahamakan at nagpapasalamat tayo syempre sa mga taong ito. Ngunit subalit datapwat mga kapatid, may ipagpapasalamat tayong higit. Mabuti na lang dumating ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Nagpapasalamat tayo sa ginawa niya. Hinugasan niya ang ating mga kasalanan at pinatawad niya tayo sa lahat ng ating mga kamalian. Ang Bible reading devotionals ko po sa kasalukuyan ay nasa Exodus, Leviticus. Imagine doon sa Old Testament, yung mga kapanahunan nila Moses at mga Israelites, sa tuwing magkakasala sila, nag-o-offer sila ng mga sacrifices. May peace offering, guilt offering, burnt offering, sin offering, at napakarami pang mga offerings. Kung ano-anong rituales ang ginagawa nila para mapatawad ang kanilang kasalanan. Nag-o-offer sila ng animals, mga ibon, mga butil, or grain offerings. Kung sa panahon natin ngayon, sa dami ng kasalanan ng sanlibutan, abay, mauubos na ang mga tupa, kambing, baka, ibon, at mga grains o mga butil. Wala na tayong kakainin. Basahin niyo po sa Leviticus. Ma-appreciate niyo ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Hebrews 10:10, our sins are washed away and we are made clean because Christ gave His own body as a gift to God. He did this once for all time. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. Hebrews 9:22, indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Noon, kailangan pa ng may dugo na iaalay para mapatawad ang ating mga kasalanan. Hindi na ngayon. Dahil dumanak ang dugo sa katawan ng ating Panginoong Yesus, inaalay niya ang kanyang buhay para sa atin, may kapatawaran na tayo. Aren't you glad about it? Wala nang kailangang rituals o matinding batas na susundin or mahigpit na proseso sa pag-aalay. Alam niyo po sa Old Testament, may mga Day of Atonement na kung saan makakalapit ang mga priest sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon. At mga rituals
At may mga rituals pa na mga ginagawa. Sa Leviticus chapter 16 verses 3 to 7, ganito ang sinasaad. Makakapasok lamang siya roon pagkatapos niyang magdala ng batang toro bilang handog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Siya'y maliligo pagkatapos magsusuot ng sagradong kasuotan, linong mahabang panloob na kasuotan, linong salawa, linong pamigkis, at linong turbante. Bibigyan siya ng mga Israelita ng 2 lalaking kambing na ihahandog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Ihahandog niya ang toro para sa kasalanan niya at ng kanyang sambahayan. Pagkatapos dadalhin niya ang 2 kambing sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Hindi na natin kailangan ngayon yan sa panahon natin. Hebrews chapter 7 verse 27. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Ang gagawin lang po natin, mga kapatid, ay lumapit sa trono niya. Buksan ang bibig at puso, confess our sins sincerely, and lo and behold, our sins are washed away. 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Sa Hebrews chapter 4 verse 16, ang sabi po, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Pasama ng pasama ang mga ugali ng mga tao sa paligid natin. At madalas tayo ay napapasama din. Napakadaling magkasala sa panahon na ito kahit pinipilit mong hindi magkamali. Magkakamali ka kasi ang paligid mo ay mga tempters. Susubukan ka talaga. Huwag na tayong lumayo. Ang cellphone na hawak mo ngayon o nasa tabi mo, punong-puno yan ng temptation at lust of the eyes. The more na nasa screen time ka, the more na may tendencies na magkakasala ka. Pansinin niyo, obserbahan ang sarili pag nasa screen time. Diyan nag-i-sprout ang envy, ang jealousy, anger, idolatry, at marami pang iba. I'm not exempted, sabi ko po sa sarili ko. Isang tingin lang ako sa post mamaya, ang dami ko nang nakita. Natitempt din ako. Naubos na ang oras ko, na-distract na ako, nasira na ang time ko at schedule ko, at magdo-domino effect ito. Imagine kung wala tayong kapatawaran at habag ng ating Panginoong Hesukristo, mabuti na lang. At syempre, hindi lang kapatawaran ng kasalanan ang kanyang ipinagkakaloob sa atin. Lahat ng ating kailangan dito sa planet Earth ay ipinagkaloob na po ng ating Panginoong Hesus nung siya'y dumating sa lupa at siya ay naging tagapagligtas natin. Philippians chapter 4 verse 19 or Philippians 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya salamat na lang. Mabuti na lang dumating si Jesus sa atin. Siya talaga ang tunay na hulog ng langit, biyaya ng langit. Parang mapapakanta na naman yata ako, mabuti na lang, mabuti na lang. Thank you, Lord. Manalangin po tayo. Kung ikaw, kapatid, ay nangangailangan ng kapatawaran ng ating Panginoong Yesus, lumapit ka lang, sige lang. Sabihin mo lahat ng mga gusto mong i-open up sa Kanya at ikumpisal sa Kanya. Habang tumutugtog ang ating musika, just talk to God at humingi ka ng Kanyang habag at biyaya at bibigyan ka naman ng ating Panginoong Yesus.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapatawaran. Kapatawaran sa amin. Tinatanggap po namin ito. Pakalinisin mo kami at hayaan mong mabuhay kami ng kaaya-aya, kalugod-lugod sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. At pag free ka na sa kasalanan, wala ng guilt, anong susunod? E di payapa at masaya ang buhay. So, have a happy and healthy Monday, mga kapatid. Salamat po. God bless us all. Naranasan